Napakaplansado ngang puting mantel na parang hindi pa nahahawakan. Ang amoy ngang lechon at kare-kare ay naghahalo sa mainit na hangin ng silid kainan. At kung saan sa kusina, isang caterer ang nag-ayos ng mga silver platters na parang isang engrandeng hapunan sa halip na simpleng tanghalian lang linggo. Pinisil ng aking nobyo ang aking kamay sa ilalim ng mesa at bumulong na ang ganda ng lahat. Ngumiti ako at sinabi kong unga. Totoo yun. Ang hindi ko alam nun, at hindi ko malalaman, ay sa oras na ihain ang dessert. May hawak na akong dokumento na magpapabago sa lahat ng akala kong naunawaan ko tungkol sa lalaking nakaupo sa tabi ko. Ang pangalan ko ay Carla. Ako ay 32 taong gulang. Isang lisensyadong structural engineer sa isang medium-size na kumpanya sa Maynila at 6 na linggo na lang bago ikasal. 3 taon na kami ni Marco. Mabait siya, o sa tingin ko, mabait siya. Maalaga. Siya, nakakatawa sa paraang nagpaparamdam sa iyo na ikaw ang pinakamatalinong tao sa silid. At may ugali siyang mag-text sa akin ng mga litrato ng mga asong nakikita niya sa kalye. Akala ko kilala ko siya. Akala ko kilala ko ang pamilya niya. Nakamali ako sa parehong bagay. Sa pagunita ngayon, may mga palatandaan na ipinaliwanag ko gamit ang tahimik at desperadong lohika ng isang taong nakapag-invest na ngang labis para basta na lang umalis. Hindi lang pinansyal pati na rin iyon. Tulad ng maririnig mo, kundi emosyonal, matagal na ang 3 taon. Nagbuibuild ka na buhay sa loop na iyong isip. Pinipili mo ang mamuebles sa masilit na hindi pa umiral. Pinapangalanan mo ang maanak na hindi mo pa isinisilang. Pag-dating mga red flags, mas mukha silang dekorasyon kaysa babala. Ang kunang palatandaan ay dumating noong taon bago kami nag-engage. Makasama na kami ni Marco nga 18 buwan at inanyayahan kami ng kanyang ina sa kanilang bahay sa Laguna para sa Pasko ng pakabuhay. Nagdala ako ng wine at bulaklak, parehong maingat na pinili, at tinanggap niya ang maito sa paraang tinatanggap mo ang drawing ng isang bata magalang, pero may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mata. Inilagay niya ang mga bulaklak sa counter nang hindi man lang nilalagyan ng tubig. Habang kumakain, tinanong niya kung ano ang trabaho ko at nang sabihin ko sa kanya, tumango siya at sinabing, parang napakahirap niyan, Marco, matagal ba siyang nagtatrabaho? Kinausap niya ako sa pamamagitan ng pagkausap kay Marco. Habang nakaupo ako, yanisip ko na lang na baka kinakabahan lang siya o hindi pa niya ako kilala at nagsalin ako ng pangalawang basong wine. Ang pangalawang palatandaan ay dumating ng sumunod na taon. Seryoso na kaming nag-usap ni Marco tungkol sa pagbili ng bahay para sa amin. Nag-ipon na ako. Mula nung ako ay 24, mayroong akong 7,000 pesos na nakatabi mula sa mga taong ngang maingat na pagpili. Walang charloan, isang maliit na condo unit na ibinahagi ko sa isang kaibigan sa kolehiyo hanggang ako ay 29. Ang mga bakasyon ko ay ginugol sa mga out-of-town road trips sa halip na sa mga mamahaling resorts. Si Marco naman ay mayroong mga 1,500,000 pesos. Hindi ko inakala na ang kawalan na balanse na ito ay magiging problema. Nagbibuild kami ng isang bagay na makasama. Iyon ang buong punto. Tinawagan siya, ng kanyang ina, 2 araw matapos kaming magsimulang, tumingin ng mga bahay at sinabi sa kanya na ang bahay daw ay dapat nakapangalan sa kanya, hindi join kundi sa kanya lang. Sabi ng mama niya, iyon daw ang tradisyonal na paraan ang lalaki. Dapat ang nagmamay-ari na bahay na tinitirhan nege pamilya niya. Ikinuwento sa akin ni Marco ang tawag na ito hindi bilang isang concern kundi bilang impormasyon lang, isang bagay na nangyari ng araw na iyon sa parehong paraan na sasabihin niya sa akin ang tungkol sa trapiko sa EDSA, marahan akong tumuto. Sinabi niya na makaluma lang daw ang mama niya at huwag ko na raw intindihin. Inilagay namin ang parehong pangalan sa mortgage.
Akala ko, na-resolve na namin. Hindi pala namin na-resolve. Ang engagement ay nangyari nung bagong taon sa isang rooftop sa BGC. Malamig, malinaw ang gabi at ang skyline ay iluminado sa aming likuran. Lumuhod siya at sinabi kong, yes, bago pa niya matapos ang tanong. Nakpadalang ang bulaklak ang pamilya niya kinabukasan. Ang card ng mama niya ay may nakasulat, welcome to our family. Ngayon magsisimula ang tunay na trabaho. 2 beses ko itong binasa at inisip ko na lang na warma ang ibig sabihin. Malamang hindi warma ang ibig sabihin nun. Ang tanghalian ng linggo na nabanggit ko sa simula, yung may puting mantel at lechon, ay binalak bilang isang wedding planning brunch. Inorganisa ito ng mama niya. Naroon ang papa niya, kasama ang nakatatandang kapatid na babae nito at ang asawa niya, at isang tita na nag-drive pagaling Batangas at tila seryoso sa okasyon. Dumating kami ni Marco Enge tanggali. Nakasuot ako enge asul na damit na binili ko. Partikular para sa okasyon dahil sinabi sa akin ni Marco na gusto nenge mama niya na nakayos ang mga bisita para sa Sunday lunch. Ini-strike ko ang aking buho. Nagdala ako ng magandang boteng wine, nag-effort ako, umupo kami at sa unang 40 minuto ang lahat ay naging pleasant sa isang mababaw na paraan. Nag-usap sila tungkol sa venue, sa mga bulaklak, tungkol sa kung dapat bang maging outdoor ang seremonya lalot buwan ng Mayo sa Pilipinas. Nagtanong ang mama niya tungkol sa pinili kong damit, inilarawan ko ito at gumawa siya nota sa isang maliit na leather notebook sa tabi nga niyang plato. Hindi ko tinanong kung ano ang nakasulat sa nota. Dapat ay tinanong ko. Pagkatapos ay inalis ang maklatong lechon at inayos ang mesa para sa dessert at kinuha, mama niya, ang isang cream colored na folder sa ilalim ng kanyang upuan at inilagay sa harap ko. Ginawa niya ito sa paraang inilalagay mo ang bill sa harap ng isang tao sa restaurant. Matter of fact, final, pinagawa namin ito sa aming family lawyer. Sabi niya, dito nakasaad ang mga inaasahan para sa isang bagong asawa na papasok sa aming pamilya. Nakita naming nakakaiwas ito sa misunderstandings. Tumingin ako kay Marco. Nakatingin siya sa kanyang dessert fork. Binuksan ko ang folder. 4 na pahina iyon. Single space. Sa itaas, sa isang serif font na malinaw na sinadya para magmukhang otoridad, nakasulat ang Family Integration and Partnership Agreement. Binasa ko ang unang pahina ng dahan-dahan, pagkatapos, ang pangalawa. Ako ay isang structural engineer. Nagbabasa ako nga technical na dokumento araw-araw. Binasa ko ang nga bahagi tungkol sa financial transparency, na ang ibig sabihin, inaasahan akong mag-submit ng aking monthly income statement sa kanyang ina para sa household planning purposes. Nabasa ko ang bahagi tungkol sa domestic coordination, na ang ibig sabihin, ako ang tanging tagapamahalaeng sambahayan, kasama ang pagluluto, paglilinis, at pag-asikaso para sa kanyang mamagulang at kapatid kapag bumibisita sila. Nabasa ko ang bahagi na tumutukoy sa aking karir bilang supplemental income, at nakasad na kung magkaroon ng conflict sa pagitan ng work schedule ko at family obligations, ang pamilya dapat ang unahin. Nabasa ko ang lahat. Pagkatapos isinara ko ang folder, inilapak ko sa mesa at nagtanong, ang dokumento bang ito ay legally binding? Ngumiti ang mama niya. Ito ay family document. Ginagalang ng mga pamilya ang kanilang mga commitment. Hindi yan ang tanong ko, sabi ko. Tinanong ko kung legally binding ba ito. Inilapag ni Marco ang tinidor niya. Charla, may tinatanong ako sa mama mo. Sabi ko, hindi malakas, pero malinaw. Nakatinginan ang mama at papa niya. Ang mga legal details ay pwedeng pag-usapan sa lawyer, sabi niya. Ang mahalaga ay yung spirit ng agreement. Sumasali ka sa isang pamilya, may mga responsibilidad. Tumango ako. Kinuha ko.
ulit ang folder at nilipat sa page 3. Itinuro ko ang clause tungkol sa financial reporting. Nakasulat dito na, magsa-submit ako ng income documentation sa inyo buwan-buwan, sabi ko. Mas malaki ang kinikita ko kaysa sa anak ninyo. Nagbigay ako ng 7,000 pesos para sa down payment ng bahay namin. Nagbigay siya ng 1,500,000 pesos. Sa ilalim ng dokumentong ito, titignan niyo rin ba ang income niya? Magsusubmit din ba siya ng statement sa akin? Napakatahimik ng silid. Ang tita niya galing Batangas ay napayuko at umubo ng mahina. Ang asawang babay ang nagmamanaging bahay, sabi nga mama niya sa wakas. Ang asawang lalaki ang nagpo-provide. Mas mababa pa sa 1/4 ng nabigay ko sa bahay. Ang naibag niya. Sabi ko, by that definition, ako ang provider. Carla, ang boses ni Marco ay may babala na hindi ko pa naririnig dati. At yun ang, momo na yung, hindi yung folder, hindi yung clauses tungkol sa domestic coordination o supplemental income. Yung babala sa boses niya na parang isa akong bata na. Nagsabingang nakakahiya sa hapakainan. Na parang ang tanong ko ang nagisang. Problema, sa kwartong ito, 2 tanong ang naitanong ko. At sa pagitan nun, nakita ko ang isang bagay na hindi ko na pwedeng iunsi. Alam niya. Alam niya ang tungkol sa folder na ito bago pa kami pumasok sa bahay, na ito. Ang pagtingin niya sa tinidor niya nung inilapag ang mama niya yung folder sa harap ko. Hindi yon gulat. Yung reaksyon na, yun ay sa lalaking. Nagpasyang hindi sabihin sa nobya, niya ang isang mahalagang bagay at ngayon ay pinaninindigan ang desisyong yon. Inilapak ko ulit ang folder. Excuse me for a moment, sabi ko. Nagpunta ako sa CR sa pasilyo, tumayo sa lababo, at pinatakbuhan ng malamig na tubig ang manggapulso ko tulad ng tinurongang college roommate ko kapag inaatake ng anxiety. At tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at napakalinaw na inisip ang ilang bagay. Inisip ko yung 7,000 pesos ko. Inisip ko yung mortgage na pareho, naming nakapanggalan at kung ano ang legal na. Ibig sabihin noon kapag natapos ang isang relasyon. Inisip ko yung babae sa salamin na naktrabaho ng 12 oras, araw-araw sa loob na 8 taon, nakmaneho ng 3 days and 12. Honda Civic at nakdalanem magandang wine sa isang babaeng hindi naman talaga siya gustong tanggapin. Tinawagan ko ang best friend kong si Dian na isa ring paralegal. Tumagal ang tawag ng 4 na minuto. Nagtanong siya ng 3 tanong. Sinagot ko lahat. Sabi niya, pikturan mo yung dokumento at i-text mo sakin. Huwag kang pipirma nga. Kahit ano. Umalis ka na diyan as soon as you can nang hindi gumagawa ng eksena. Tawagan mo ko pag nasa kotse ka na. Pinikturan ko ang lahat ng 4 na pahina. Pagbalik ko sa mesa, bumubulong ang mama niya kay Marco. Ang kapatid niya ay nagre-refill ng wine at lahat sila ay parang nagpapanggap na normal ang lahat. Umupo ako. Kinuha ko ang dessert fork ko, kinain ko yung leche flan sa harap ko kasi masarap naman talaga. At naisip ko na kung ito na ang huling beses na kakain ako sa bahay na ito, tapusin ko na lang. Pagkatapos ang dessert, sinabi ko kay Marco na masakit ang ulo ko at kailangan ko nang umuwi. Hinatid niya ako sa kotse ko sa driveway. Pinapanot kami ng pamilya niya mula sa bintana. Kitang-kita ko sila sa peripheral vision ko. Dapat sinabi ko sa'yo, sabi niya, sabi ko, good intentions naman si mama. Ganyan lang talaga ang pamilya namin. Alam ko, sabi ko, yan nga ang problema. Tiningnan niya ako ng matagal. Sa tingin ko, sa lublup niya, alam din niya yung nga bagay na alam ko, pero pinipili niya lang ignore. Pag-usapan natin to, sabi niya, pwede nating negotiate. Pumasok ka na sa loob, sabi ko. Hindi galit pero pinal. Nakmaneho ako pauwi. Tinawagan ko si Diane mula sa NLEX. Na-check na niya ang marelevant Philippine Real Estate and Property Laws. At ipinaliwanag niya sa akin ang kailangan kong gawin sa susunod na 72 oras. Ang folder, kinumpirma niya, ay hindi legally binding. Walang pirma, walang notaryo,
Walang legal standing kahit ano pa. Pero totoo yung mortgage. Totoo ang 7,000 pesos. At 6 na linggo na lang bago ang kasal, ibig sabihin, may oras pa. Nang gabing yon, umupo ako sa kitchen table kasama ang laptop ko at gumawa ng listahan. Magaling ako sa mga listahan. Gumagawa ako ng listahan na parang pahinga lang. May 2 column. Ano ang mababawi ko at ano ang hindi. Mas mahaba ang recoverable column kaysa sa inaasahan ko. Ang venue deposit ay nahati. Pero mas malaking bahagi ang binayaran ng car ko. Ang caterer ay nakabook sa panggalan ko. Pati na rin ang florist. Ang engagement, photoshoot ay ginawa ng isang kaibigan na may utang na loob sa akin kaya hindi niya ako sisingilin. Ang singsing sa daliri ko ay pinili naming makasama, pero binili ni Marco. Ang isang bagay sa listahan na hindi ko pwedeng mabawi basta-basta. Yung bahay. Tumawag si Dian kinabukasan at binigay ang pangalan ng isang real estate lawyer na pinagkakatiwalaan niya. May appointment na ako by Tuesday. Sa meantime, tumawag si Marco. Tumawag siya ng 11 beses nung Sunday night. Pinabayaan ko lang mag-ring. Ang mga messages niya ay nagsimula sa sorry, naging confused, hanggang sa parang pagalit na. Pinakingan ko ang bawat isa ng maingat, parang nagbabasa ang fine print bago pumirma ang kontrata. Pagdating ng Monday morning, pumasok ako sa opisina, nagtrabaho, at kumain ng lunch sa desk ko. Bandang 3:00 PM, may text galing sa mama niya, sana, naka-time ka mag-isip. Ang dokumen na yun ay para lang maintindihan mo ang bago mong role. We'd love to have you back for dinner this week para ituloy ang usapan. 2 beses ko yung binasa. Tapos final work ko kay Dian, and real estate. Lawyer, si ate, Patricia, na may direct to the point, na style, na agad gong, ni respeto. Ay ipinaliwanag ang mga options ko nung Tuesday afternoon. Dahil ako ang nagbayad ng 82% ng down payment at may solid documents ako from bank, statements at wire transfers, at dahil hindi pa kami kasal, nasa strong position. Ako, joint ang mortgage pero hindi pantay ang equity. Ipinaliwanag niya kung paano magkakaroon ng clean separation of property. Ipinaliwanag din niya ang alternative na mas masalimot para sa aming dalawa at lalo na para sa bahay. Sabi niya, ano ba ang gusto mong mangyari? Sabi ko, gusto kong mabawi ang pera ko or ang equivalent na equity. At gusto kong maging malinaw ang pangalan ko para sa future ko. Sabi niya, Patricia, then let's start there. Tinawagan ko si Marco nung gabing yon. Sumagot siya agad sa unang ring. Sinabi ko na hindi ako pupunta sa dinner na inimbita ng mama niya. Sinabi ko na nakipag-usap na ako sa isang real estate lawyer. Sinabi ko rin na hindi ko pa tinatapos ang relasyon namin sa tawag na yon, pero kailangan niyang maintindihan ng mabuti ang sinasabi ko. Hindi ako mabubuhay sa ilalim ng isang dokumento o expectations na wala akong say. At kung ang definisyon ng pamilya niya sa isang asawa ay yung nabasa ko sa folder na yon, then may fundamental problem kami na hindi masosolve ng isang simpleng dinner. Matagal siyang natahimik. Tapos sabi niya, gusto lang niya make sure na seryoso ka sa pamilya. Tinanong ko siya kung ano sa tingin niya ang meaning ng seryoso. Sabi niya, may concerns lang si mama about sa pagiging independent mo masyado. Hinayaan ko ang sentence na yon na maglinger sa aming dalawa. Ang independence ko, sabi ko, nararamdaman niya na hindi ka tumigil siya. Hindi ano? Sabi ko, nararamdaman niya na hindi ako willing i-prioritize ang kasal over my career. Inisip ko yung 12-hour shifts ko sa trabaho. Inisip ko yung 7,000 pesos. Inisip ko yung babae sa chair na nakatitik sa salamin habang nakababad ang pulso sa malamig na tubig. Marco, sabi ko, 3 years kong pinaprioritize ang relationship na 2. Lumipat ako sa lugar na hindi ko gusto kasi malapit sa office mo. 2 taon akong nag-spend ng holidays kasama ng pamilya mo.
Nagbigay ako ang higit 5,000 pesos para sa bahay na binili natin. Ang hindi ko gagawin ay i-report ang sweldo ko sa nanay mo. Sabi niya, pinoprotektahan lang daw ng mama niya ang future ng pamilya. Sabi ko, ang sinusubukan ng mama niya ay i-manage ang future ko. Natapos ang tawak, nang walang sigawan, puro katahimikan lang, na sa totoo lang ay mas masakit. Tumawag ang pamilya niya ng 22 beses in the next 4 days. Si mama niya 2 beses, ang kapatid niya 4 na beses, ang titagaling Batangas na minsan ko, lang na met ay tumawag na 3 beses na honestly, nakaka-impress. Si Marco, ang tumawag sa natitira. By Friday naka, 5-3 missed calls ako. Wala akong sinagot. Ni isa, nag-text ako kay Marco ng 1 beses nung Thursday. Binigay ko ang contact details ni Ati, Patricia at sinabing, please tell your lawyer to contact mine. Gusto kong ma-resolve yung sa bahay amicably. Hindi siya nag-reply. Pero ang mama niya, nag-iwan ng voice message nung Friday afternoon na pinakinggan ko habang nasa elevator sa work. Sabi niya, gumagawa raw akong malaking pagkakamali na sinasayang ko raw ang isang mabuting lalaki at pamilya dahil lang sa misunderstanding. Na ang dokumento ay tradisyon daw, hindi demen at bata pa raw. Ako 32. Ako ha, kaya hindi ko pa naiintindihan kung ano ang kailangan sa isang kasal. Ang voice message ay 3 minutes and 40 seconds. Inisabi ko. Sabi ni Dian, isabi ko lahat at naging expert na ako sa pag-solve ng mga bagay-bagay. 2 linggo ang lumipas. Nakmeet kami ni Marco sa isang coffee shop sa Quezon City. Neutral ground do. Nag-usap kami ng 2 oras. Gusto kong sabihin, madali lang. Hindi. Umiyak siya na hindi ko inexpect at naramdaman ko ulit. Yung urge na ay comfort siya, bagay na kailangan kong ay practice na labanan. Sabi niya nakasakit, daw ang mama niya, last year at nagbago ito, naging mas controlling dahil gusto nitong may hawak siya sa buhay nila. Sabi niya, dapat sinabi niya sa akin in advance ang tungkol sa folder. Akala raw, niya kasi pek nandun na ako sa kwarto kasama ang pamilya niya. May intindihan ko, to. Sinabi ko sa kanya na ang naintindihan ko pagkatapos na eksena sa kwarto ay siya. Hindi nang may galit, honest lang. Tinanong niya kung may paraan pa para maayos. Sabi ko, yung kailangang ayusin, hindi ko kayang ayusin. Na yung relationship niya sa mama niya at ang role na binibigay niya rito sa buhay niya ay desisyon na siya lang ang makakagawa. At hindi pa niya nagagawa yon hanggat hindi niya kayang pumili, pinipilit naming mag-build ng bahay sa malambot na lupa. Inilapag niya ang kape niya at tumingin sa bintana. Hindi ko alam kung paano pumili between you and her. Sabi niya sa wakas. Hindi ko hinihingi na pumili ka sa aming dalawa. Sabi ko, ang hinihingi ko ay piliin mo kung sino ka talaga. Nagdrift ako pauwi mag-isa. Hindi ako umiyak hanggang sa makapasok ako sa apartment ko at umupo sa sahingong kusina. Dito ako umiyak kapag totoong iyak na. Umiyak ako for about 20 minutes. Tapos tumayo ako, nahilamos, kumain ng tirang Thai food na binili ko habang nakatayo sa counter. At inisip ko kung ano na ang next steps. Tinatrabaho na ni Ate Patricia ang property issue at by the end of that month, may agreement na kami. Nung una pumalak ang pamilya ni Marco, nagbanggit pa sila ng marital asset principles na mabilis namang sinupalpal ni Ate Patricia dahil hindi naman kami kasal in the first place. In the end, naging malinis ang settlement. Ni-refinance ni Marco ang bahay under his name lang, gamit ang pera ng pamilya niya para mabayaran ang difference. At nakatanggap ako ng cash settlement, nakatumbas ang buong 7,000 pesos ko plus portion ng na-accrue na equity. Sabi ni Ate Patricia, fair na raw yun. Nagpasalamat ako sa kanya, nakipagkamay, umuwi, at tiningnan ang number sa bank account ko. May kakaibang feeling kapag nabawi mo ang sarili mong pera. Hindi siya exactly relief, at hindi rin joy. Parang pagtayo ng tuwid matapos
kang maglakad ng nakakuba ng matagal. Nakalimutan mo nang nakakuba ka pala, at ngayon hindi na. Kinansela ko ang venue, ang katsia, ang florist. Maikling tabi lang lahat. Galing sa apartment ko habang nakakape. Bawat tawag, nagtatapos sa isang note, sa folder ko, at isa-isang na-cross out ang listahan. Mabait yung sa venue. Normal lang daw ang may cancellations mula sa mga couples. Nagpadala pa ng personal note ang florist na sana raw ay okay ako. Tinago ko yung note na yon. Yung wedding ring ay binalik ko sa maliit na velvet box na ginamit ni Marco. Nung nagpropose siya, iniwan ko sa front desk ang tyondo niya na may note, "Thank you for 3 years. Sana mahanap mo ang hinahanap mo. Seryoso ako dun. Binlock ko na rin ang number ng mama niya, kapatid niya, at yung tita from Batangas. May mga pinto na hindi na dapat buksan ulit. 6 na buwan na ngayon. Nakatira na ako sa bagong apartment. Mas maganda ang ilaw. At finally sa building na may admin na mabilis mag-ayos ng mga sira, may bago akong project na ipinagmamalaki ko. Isang mixed-use development sa QC na. May rooftop garden at matibay na pundasyon. Nagdidinar kami ni Diane every Thursday. Nag-start ulit akong tumakbo. Bagay na tinigil ko somewhere in my second year kay Marco nang hindi ko napapansin. Tinanong ako ang mama ko lesman kung malungkot ba ako. Inisip ko ng mabuti, ganon niya ako pinalaki ang maging honest. Sabi ko, malungkot ako sa ilang bagay. Sa version ng future na inimagine ko, at sa feeling ng paggawalan nito, malungkot ako na hindi man lang ako sinurprise ni Marco in the end. Na hindi siya tumayo dun sa dining room para sabihing mali yung ginagawa nila sakin. Malungkot ako na 3 taon kong pinalit ang sarili ko at nag-adjust para sa kanya, na hindi ko napansin hanggang sa nakawala na ako. Pero hindi ako malungkot sa naging resulta. Tinanong niya kung anong ibig kong sabihin. Sabi ko, yung sunday sa dining room na yon, kasama yung puting mantel, yung cream-colored folder, at yung lalaking nakatitig lang sa tinidor. Niya binigyan ako ng sunday na yon ng isang bagay. Hindi ng future na pinlano ko, kundi ngang clarity. Yung klaseng clarity na hindi ka natatanungin ng 2 beses. Natahimik siya saglit, tapos sabi niya good. May gusto akong sabihin sa kahit sinong nakakarelate sa kwentong ito, baka isa rin itong folder, baka babala, baka text message tungkol sa role mo, baka yung taong nakatitik sa tinidor niya imbes na ipagtanggol ka. Kahit anong version man, yan nege, sitwasyon mo, gayon. Gusto kong marinig mo to mula sa taong nakasurvive na. Ang pera, mababawi. Ang oras, hindi. Pero may ibibigay ito sa iyong lesson. Ang future na pinlano mo ay plano lang, hindi pangako. At ang plano ay pwedeng isulat ulit. Ang hindi mo, na mababago kapag nakita mo na ng malinaw ay ang katotohanan. At ang pagtanggap sa katotohanan kahit na mawala lahat ng inakala mong binubuo mo ang pinakamahalagang bagay na gagawin mo para sa sarili mo. Alam ko na yan ngayon. Tulad ng alam ko kung paano magbasa ng structural drawing. Alam ko kung aling posta ang load bearing, bumubuhat ng bigat. At alin ang pang decoration lang. At kung anong mangyayari kapag napakamalan mo ang isa sa isa. Lumayo ka sa mga taong hindi kailanman dinisenyo para saluhin ka.